Kaya nga aking panawagan from day one, ulitin ko ngayon, kung tayo po ay nagkakaisang mga Pilipino, suportahan natin ang elected President, President Marcos Jr., aangat po tayo sabay-sabay. Pag nagtagumpay ang ating bansa, lahat tayo, ang ating pamilya, ang ating mga anak, magiging apo at lahat na ang ating kababayan, uunlad tayo. Tapos makikita pa ng international community, nagkakaisa tayo, magkakaroon ng katahimikan, pampolitika, seguridad, lahat-lahat. Tapos nagkakaisa tayong labanan ng China para sa West Philippine Sea issue. Ang ganda po niyan. Siguradong hindi mahihirapan ng Pangulong mag-recruit, mang-engganyo ng mga foreign investor dahil tayo nagkakaisa. Pero ang problema, alam ng international community, alam ng malalaking mga bansa na tumutulong sa atin na ang problema ni Pangulong Marcos ay mismong Pilipino. Iilang Pilipino na anti-Marcos po ang kalaban ng gobyernong ito na alam niya ng international community. Yan po yung nakakasira ng reputasyon. Mga OFW, maniwala kayo, mga Pilipino nandito sa atin, magpakatotoo tayo. Walang ibang magsasakripisyo ng totoo sa bayan natin kung hindi tayong mga Pilipino. Huwag nating iasa sa iba. Pero kung pinangunahan natin ang pagkakaisa para tulungan ang ating pamahalaan, panalo ang lahat. Hindi kayo makapaghintay ng eleksyon. Ang eleksyon natin, 2025, diyan kayo sumali. Lahat yan entitled, ang lahat ng mayroong qualification. Pagdating ng 2028, presidential election, ganun lang.